Update lang po tayo sa kaso ho ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida, mula sa The Hague, Netherlands po, mga kabida. Nagpaunlak po ng panayam ito hong si Attorney Nicholas Guzman, at meron naman po siyang isiniwalat po, mga kabida. Tinukoy po niya yung real prosecutor dito ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At wala ho sa The Hague, Netherlands, wala ho sa International Criminal Court, kundi nandyan daw sa Maynila, mga kabida. Yung totoong prosecutor po, dito ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito, pakinggan muna natin, ito hong panayam po, kay Attorney Nicholas Guzman. Okay, courtesy po ito, mga kabida, mula sa Pulso ng Bayan ng SMNI. At pagkatapos ho dito, magre-react po tayo, Narito po. Well, let's start with the last question. I think that the real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. He's the person who threw President Duterte over here to The Hague. He's the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. Ayun po, isa lang yon sa mga highlights po, mga kabida. Ang sabi po niya dito, yung totoong prosecutor, mga kabida, dito ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito hong nakaupo po sa palasyo sa Maynila. Ito, to be exact, babasahin ko lang po yung kanyang exact words, mga kabida. Alright? Ang sabi po niya dito, the real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. He is the person who threw President Duterte over here to The Hague. He is the person who used the office of the prosecutor in his political campaign. Antindi, yung kanyang sinabi, mga kabida. Although wala hong pangalan na sinabi ho si Attorney Guzman, pero malinaw po, dun sa kanyang sinabi, na ang kanyang tinukoy po dito, mga kabida. Wala pong iba. Ang presidente po ng Pilipinas, ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Sino may yung may palasyo sa Maynila? Wala naman pong ibang palasyo po dyan. Ang Malacanang po, mga kabida, Okay? Sino yung naghatid po, nagpadala po kay Digong sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands? Alangan naman pong si Bersamin. Hindi naman po si Bersamin, Although sinabi po, mga kabida ni Justice Secretary Boying Rimulya, na siya yung nag-approve doon ho sa pagpapadala kay Digong sa The Hague, Netherlands, mga kabida. Pero hindi naman po pwedeng gawin po ni Boying Rimulya yung kung wala hong utos mula sa nakakataas po sa kanya. At sino yung nakakataas po sa kanya? Alter ego lang po yan, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At ito din yung paniniwala ho, mga kabida, ng pamilya Duterte. Okay? Na meron pong kinalaman ito kung si Pangulong Marcos doon po sa nangyari ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya siguro nasabi po ito ni Attorney Guzman out of frustration and disappointment, mga kabida. Kasi mantakin nyo, malinaw po, mga kabida, na hindi na ho sakop ng ICC ang Pilipinas since 2019 pa po. Kasi ito hong jurisdiction issue, ito yung pinanghahawakan po ngayon, mga kabida, ng defense team, At ito po yung kanila pong main argument ho dito para ho ibasura ito hong kaso, crimes against humanity po, mga kabida, laban ho dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang linaw po, pero hindi ho sinunod, nirespeto, mga kabida. Sa halip po, nakipagtulungan daw ito hong Marcos administration sa International Criminal Court. Kahit na po, paulit-ulit pong sinabi po, ng Malacanang, na wala ho silang kinalaman doon at hindi ho sila nakipag-cooperate po sa ICC. Mini-maintain pa rin nila yung kanila pong stance na wala hong jurisdiction ang International Criminal Court sa Pilipinas. Yung kanilang pong ugnayan lang po ay between the Philippine government and the Interpol. At wala hong kinalaman po itong ICC.
Eh kung tutuusin po, saan galing yung warrant of arrest na dala po ng International Police Organization? Eh galing po ng ICC eh. Di ba? Oh, pwede sana yung tanggihan ng Pilipinas. Kaso lang po, eh dahil ho sa politika, dahil ho sa nais po nilang mawala ho dito sa Pilipinas, ito hong si dating Pangulong Duterte, yun yung ginawa po nila. Okay? Inaresto, sa bisa lang po ng diffusion order, hindi ho red notice mula sa Interpol, ano? Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte po makabida at hindi pa po nakontento, dinala pa po sa International Criminal Court. Ano? Diba? Yung akusasyon po na politika yung dahilan, yung rason kung bakit po hinuli, inaresto, ito hong si dating Pangulong Duterte, eh ang nagsabi po niyan, ito hong si Jaime Marcos. Yun yung laman po sa kanyang initial findings ng kanyang komite na nag-imbestiga ho dito sa questionably hong paghuli, pag-aresto ho at pagdala kay dating Pangulong Duterte sa ICC, mga kabidan. Okay? Kaya siguro ito hong sinabi ni Attorney Kaufman, out of frustration po ito, out of disappointment. Kasi, nung nalaman siguro niya, ito hong napakalaking panalo po makabida ni Mayor-elect Rodrigo Duterte sa Davao City. At sa tingin po niya, ito po isang indikasyon at manifestation po, na yung mga aligasyon po na extrajudicial killings doon po sa Davao City, kasi yung investigasyon po ng ICC po makabida, kaya po nagkaroon po ng kaso na crimes against humanity, yun nangyari ho daw sa Davao since 2011 po, mga kabida. Yung patayan na nangyari, okay, extrajudicial killings, sa binigay ho na napakalaging mandato, ng mga Davaoenos po makabida kay Digong, indikasyon po yun na hindi ho sila naniniwala na meron pong extrajudicial killing po, mga kabida. Alright? So, yun po siguro yung dahilan kung bakit po naglabas po ng kanya hong saloobin ito hong si Attorney Kaufman. Alright? Kasi parang baliwala lang po ng gobyerno po ng Pilipinas. Yung paghatid po ng yung pagsuko po makabida ng isang Pilipino sa ibang bansa. Kung tutuusin po makabida, meron po tayong working justice system sa Pilipinas. Okay? Actually, marami pa pong mga sinabi po si Attorney Kaufman at isa lang po yun sa mga highlights po makabida. Meron pa pong sinabi po siya dito, ito po'y patungkol ho sa sanction po ng United States of America, sa International Criminal Court, particularly po makabida dito ho sa kanila pong chief prosecutor. Okay, ang sabi po ni Attorney Kaufman ho dito, the US sanctions, according to Attorney Kaufman, don't have anything to do with the Philippine situation. President Trump is annoyed with the ICC because of the Palestine situation. The US sanctions are affecting Chief Prosecutor Khan. Ayan. Yun yung problema po, kasi yun din yung isa sa mga rason din kung bakit po siya ay nag-step down. Aside ho doon sa kanya hong misconduct, sexual misconduct investigation na ginawa ho makabida, laban ho sa kanya. Okay? Now, wala daw itong kinalaman sa Philippine situation po makabida, sabi ho ni Attorney Kaufman. Ito pa po, okay? On the issue of two judges, kasi kung maalala po ninyo mga kabida, nag-request po sila na ipa-inhibit ito kung dalawang judges po ng pre-trial chamber ng International Criminal Court. Ito po yung sinabi po, mga kabida. On the issue of two judges, the defense invited two judges to excuse themselves as a matter of courtesy and respect. It's not our position to criticize judges. Judges are independent and have a degree of integrity. The two judges have been party to the issue of jurisdiction, and that is what we request is all about. Ayan. Kasi nagbigay na po sila ng
comment ito hong mga judges, mga kabida, no, noon na under pa rin sa jurisdiction po ng ICC ito hong Pilipinas despite doon ho sa pag-alis po ng Philippine government since 2019 as member of the International Criminal Court. Kaya nga gusto ho nilang ipa-inhibit po ito, mga kabida. So far wala pa pong sagot, wala pa pong desisyon patungkol dito. Ito pa po, FPRRD won a landslide victory. This is finger in the eyes, said Attorney Koopman to the people who threw FPRRD to The Hague. It was a protest vote. So yun yung sinabi ko po kanina, despite ho sa ginawa ko, mga kabida, ng mga nag-akusa kay Digong, sinampahan po ng complaint doon po sa International Criminal Court dahil daw sa EJK, mga kabida, nanalo pa rin. Binigyan pa rin ng napakalaking mandate. So it goes to show po, na hindi ho naniniwala ang mga Davaoenos, ang mga Pilipino, sa mga aligasyon po laban sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po. To Attorney Koopman, President Marcos Jr. can facilitate the request to return FPRRD to the Philippines. Ito na po. Dito na ho papasok yung sincerity po ni Pangulong Marcos po, mga kabida, kung gusto ho niyang makipag-ayos sa mga Duterte. Ito po, pwede ho mag-facilitate po dito si Pangulong Marcos, mga kabida, sa pag-uwi. Okay? Paglabas po ni Digong mula sa ICC, okay? Sa pamamagitan siguro ng interim release. Kasi ang pinaka kumbaga significant na pwede hong gawin po ng defense po dito, mga kabida, okay? Para ho makalabas lang po si Digong itong application for interim release po. At isa po sa mga requirement po dito, mga kabida, sa interim release, dapat yung host country, like the Philippines, mangako po sila sa International Criminal Court na sila po yung bahala in terms of monitoring, etc. While nasa custody po ng Philippine government, ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, by virtue po ng interim release. Kung sa atin po yan, sa Pilipinas, parang nag-post po ng bail ban, mga kabida, ito hong si Digong. Okay? Yun yung pwede hong gawin po ng Pilipinas, ng Philippine government to facilitate. Sila po ay tutulong para ho sa pag-custody po ng dating Pangulo, okay, from the Netherlands to the Philippines. Kaso po, meron na pong sinabi si Undersecretary Claire Castro noon, na hindi ho sila pwedeng mangingialam kasi ho, minimaintain daw nila yung kanila pong stance na wala na pong jurisdiction ang Pilipinas at wala hong mangyayaring coordination po, mga kabida, sa ICC. Dito po natin makikita, mga kabida, kung seryoso po itong si PBBM, dun po sa kanya hong sinabi kay Katuning, na handa po siyang makipag-ayos sa mga Duterte kasi gusto ko niya ng walang kaaway at gusto po niyang magtulungan ang lahat para ho sa ikauunlad po ng bayan natin, mga kabida. So aasahan po natin yan, kung sakali hong gagawin po ng defense team ito hong pag-apply para ho sa interim release po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para makalabas na po siya mula sa kanyang detention cell, sa International Criminal Court at maiuwi sa Pilipinas, mga kabida. Okay, para po sa inyo, mga kabida, ano po ang inyong masasabi ho dito sa sinabi po ni Attorney Koopman ng totoong prosecutor dito ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito hong nasa Maynila daw nakabase at nasa palasyo daw, mga kabida. Kung ating i-interpret po yan, wala pong ibang nasa palasyo po sa Maynila. Isa lang po yung palasyo po sa Maynila, yung Malacanang lang po, mga kabida. And most probably, yung kanya hong tinukoy po dito is si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos.